little monkey on the donkey. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang kong tatlo, nakataho na kayo. Kayo ko na nakaupo, subukan yung tumayo. I wanna be a tutu, be a twinkle star. How they got about the batute? Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, banana, fruit salad, fruit salad. The wheels on the bus goes round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus goes round and round, all through the town. Faster. 1, 2, 3, 5, little monkey, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo. Kayo po na nakaupo, subukan yung tumayo. I wanna be a tutu, be a twinkle star. How di ka na Taong mayaman, pero simple lang at hindi mayabab. Yung iba kasi, mapahawak lang ng konting pera, akala mo kung sino na. Umangat lang ng konti ang buhay, ang baba na ng tingin sa ibang tao. Yung iba naman, nagkapera lang, lumabo na ang mata sa katititig masyado sa pera. At hindi na nakakakilala ng mga dating kaibigan at kapamilya. Bakit? Nakakabulag ba ang maraming pera? Pero alalahanin at tatandaan mo, kanin pa rin ang kinakain mo at hindi ginto. At laging tandaan, bilog ang mundo. Ang pera na uubos, ang bagay na sisira, ang kasikatan lumilipas at ang kagandahang taglay mo ay kumukupas. Kaya huwag ipagyabang ang kayamanan at ari-arian. Huwag magmalaki ng kalakasan at kasikatan. Dahil tandaan mo, lahat dito sa mundo ay may katapusan. Kaya huwag mong hayaan na baguhin ng pera ang ugali at pagkatao mo. Dahil hindi lang pera ang nagpapasaya sa tao. Yung malusog ka at ang buong pamilya mo, tapos marami kang totoong kaibigan at wala kang inaapakan at minamatang tao. Sobrang blessing na yan sa iyo at ang sarap sa pakiramdam na mabuhay na masaya at mapayap. Di baling nahihirapan ka kakatrabaho. Ang mahalaga, marangal ang pinanggalingan na kinikita mo. Tandaan, sa bawat pawis, puyat, pagtitiis at sakripisyo, dyan mo ma-enjoy ang bawat pisong pinagpaguran mo. tawanan mo ang iyong problema? Huwag kang susuko bago magsimula ang laban. Kapag mahirap, tiisin mo lang. Basta ipagpatuloy mo lang. Tiisin mo lang hanggang sa dulo kahit duguin ka. Hanggang dumating ang tamang panahon para sa'yo. Huwag kang susuko bago magsimula ang laban. Kapag mahirap, tiisin mo lang. Basta ipagpatuloy mo lang. Tiisin mo lang hanggang sa dulo kahit duguin ka. Hanggang dumating ang tamang panahon para sa'yo. Hindi masyado sa bawal no? Kasi ganito po yun Una-una, pag-usapan natin ang cholesterol. Ang cholesterol po ay, hindi, most of yung cholesterol na sinasabi nyo ay hindi po nanggagaling sa pagkain na kinakain nyo, yung mga mamantika. Hindi po. Kasi basically, ang atay po natin produces about 1,000 milligrams ng cholesterol araw-araw. Kasi ang cholesterol po ay napakahalagang part ng ating katawan. Unang-una, yung ating cell membrane. Siya po yung nagsasabi ko ano yung loob at kalabas ng ating cell ay made up of cholesterol. Ang utak po natin is 60% cholesterol. Kaya kung ayaw nyo sa cholesterol, 60% ng utak nyo po ay mawawala, and with that comes the problem of amnesia. Katapos, ang cholesterol po also plays a role sa pag-produce po ng vitamin D and also some hormones. Kasama po dito yung mga sexual hormones.
Okay? At saka yung cholesterol po is the body's waterproofing element. Meaning, kung nagkakaroon kayo ng kakulangan ng tubig, gagawa na mas maraming cholesterol po ang atay because siya po yung tumatakip sa mga cells para yung natitirang tubig ay hindi mawawala. If not, magdadry up po yung cells at siya po ay madadamage at mamamatay. Ngayon, going to hypertension. Ano ang sanhi? Ang sanhi po nito, about 95% of yung cases ay kakulangan ng tubig. Ito po yung tinatawag na essential hypertension. Yung remaining 5%, ito po yung secondary hypertension na identified yung kanilang sanhi. Pwede kayong magkakaroon ng high blood pressure kung kayo po ay merong sakit sa bato. Kung kayo po ay may adrenal tumor. Actually, pati ang pregnancy can cause hypertension. Yung lack of water is yung number one reason. Okay? Mga tumors sa adrenal gland, nakakakos din na hypertension po yan. Pero yung common is kidney disease. Okay? Dun sa 5%. Yung remaining 95%, sinasabi nila, hindi nila alam because ito po ay primary or essential hypertension. Pero ganito po yun eh. Ang pinakasanhi kung bakit meron kang hypertension ay yung lapot ng dugo. Kung kulang kayo sa tubig, kasi ang dugo po natin is between 86 to 90% water. So kung hindi kayo palinom ng tubig, matutuyam ang katawan nyo and together with it, lalapot ang inyong dugo. Pag malapot po ang inyong dugo, ang puso nyo po ay mangangailangan ng karagdagang puwersa para ibomba ang dugo nyo. Kasi malapot eh. Lalo-lalo na sa pagbomba ng dugo papunta sa utak. Ang utak po natin nandoon sa pinakatugtog ng bahagi ng ating katawan. So para yung tangke na nasa tugtog ng building, ang pump po ay mangangailangan na mas mataas na pressure para umabot yung tubig dun sa tangke sa ibabaw ng building. So ganun din po yung nangyayari. Ngayon, kung ito po yung sa tingin ng cardiologist o yung doktor nyo sa inyo, ang ibibigay nyo sa inyo ay yung beta blocker. Kasi ang ginagawa ng beta blocker ay binabawasan niya yung force and contraction, okay, ng heart muscles. Ngayon, yung second mechanism is kung kulang kayo sa tubig, ang bato po ninyo ay tatanggap ng less water. Ngayon, ang bato po is very sensitive pagdating po dyan. Kasi siya yung nag-regulate ng kung gaano karaming tubig ang dapat na sa katawan, pati may electrolytes, yung blood supply, kinukontrol niya po yan. So kung less water matatanggap niya, siya po ay magpapadala ng mensahe sa utak. Sasabihin na, oh, Sir Brain, hindi ako tumatanggap ng sapat na daming tubig. So anong gagawin ng brain? Magsisikit po siya ng isang hormone, ang tawag po dyan is vasopressin. Itong vasopressin, ang gagawin niya, pipigain niya yung ugat para tumaas ang pressure. And with the higher pressure, syempre, magkakaroon ng more supply of blood to the kidneys, and with that, more supply of water. Okay? So kung ito po yung inisip ng doktor nyo, ang ibibigay niya sa inyo is mga vasodilator o yung calcium channel blocker. Kaya ako'y nagtataka, mayroong mga ibang mga doctors, high blood, binibigyan nila ng isang gamot na calcium blocker, pero binibigyan pa rin nila ng gatas. Okay? So for me, it doesn't make sense eh. Ngayon, ang third mechanism po, pag kulang sa tubig, ang gagawin ng kidney, kasi sensitive po dyan, i-activate niya yung renin-angiotensin system. And through the series of biochemical reactions, ang dulo ng reaction po will produce angiotensin 2. At ito po ay tulad ng vasopressin, pero mas malakas ito, mas matinding vasopressor po ito. And with that, tataas ang blood pressure. So, para dito, ang ibibigay ng inyong doktor is either ACE inhibitor, okay, angiotensin to converted enzyme inhibitor, or ang ibibigay niya is yung angiotensin blocker. Okay? With this, mariregulate yung BP. However, ang katawan po natin will always overrule kung ano mo yung gamot na iinumin nyo just to protect itself. Kaya mga iba, di ba, ang daming-daming klaseng gamot sa high blood ang iniinom. Pero kung inom lang kailan sapat na daming tubig, itong tatlong mechanism na ito ay ma-address.
Kaya kung sasabihin nila na hindi kailangan uminom ng gamot pang high blood for life, ay hindi po yan totoo. Kasi marami na akong tinulugan ng may high blood sa pamamagitan ng pag-inom lang nila ng ionic mineral drops at saka yung tubig. Tubig at 50 ml per kilo per day at saka yung ionic mineral drops is 20 drops 4 times a day. Pero kung yung blood pressure is higher than 150/80, pinapainom ko yan every 4 hours. Ngayon, ang maganda sa ionic mineral drops, ang pangunahing sangkap niya is magnesium. And magnesium is noted to be a natural vasodilator kasi nire-relax niya yung mga smooth muscles surrounding yung artery. Kaya yung mga obstetrician, nga buntis, di ba, ang pasyente nila, hindi ka basta-basta pwede magbigay ng gamot. Ang binibigay po nila is magnesium sa mga taong mataas ang blood pressure. Ito po condition tinatawag na pre-eclampsia. Kaya magnesium is okay po to control hypertension. Safe kasi ito po ay sustansya. At very rare po ang side effects po niyan. Remember, sa ngayon maraming pasyente po na nakakaroon ng kidney failure dahil sa daming gamot na iniinom. And sana hindi po kayo yun. Marami sa atin nag-iisip na upang tayo maging masaya, kailangan natin ng sobra-sobra. Hindi po totoo yun. Na kapag tayo may sobra, tayo magiging masaya. Ang totoo, hindi natin ma-enjoy anuman ang pag-aari natin. I don't know with you, pero ako po, hindi ako masyadong natutuwa na kumain sa mga eat all you can, lalo na pag buffet. Kasi ang daming pagkain. Tapos may tendency ka pang isipin para masulot yung binayad mo. Kailangan marami ang kunin mo. At ang nangyayari, parang engineer, nagtutumpok sa plato ng maraming halo-halo, sari-saring pagkain. Hindi mo na ma-appreciate, hindi mo na maalala kung ano ang pinakamasarap sa kinain mo talaga. Whereas kapag isa, dalawa, tatlong putahe lang yan, ma-appreciate mo malalasahan mo. Siyempre, isama mo pa dyan yung sobrang mamahalin. Kaya nagsosobra ng boyfriend, ng girlfriend, ng asawa, ng anak, ng pamilya. So masaya ba yung ganyan? Nakaka-stress na pag ganyan. Ang kaligayahan ng buhay ay hindi sa pagkakaroon ng marami. Ang kaligayahan ng buhay sa pagkakaroon ng kakaunti lang, pero na-enjoy mo naman. Yung pwede lang, yung tama lang, yung dapat lang. Tandaan natin, ang kasalanan ay nag-ugat sa paghangad ng sobra-sobra.